Hello, what's up mga kanoo? Isang magandang araw. So dahil araw ng linggo ngayon, ay i-delay muna natin yung part 2 ng ating bagyo preparation nung nakaraang dumaan, ang bagyong Opong. Salamat po Lord kasi pagkatapos ng bagyo ay isang napakaganda at napakaaliwalas na panahon ang ipinalit ninyo dito. Isang makabuluhan at napaka-busy na araw ng linggo ang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara kaibigan, samahan nyo kami. Kakarating nga lang namin dito ni nanay galing palengke kasi napakarami po namin mga pagutbot na pinamili. Ngayon nga po pala kami mag-i-introduce or magdadagdag ng mga bago sa ating menu. Dito lang yan sa Sip Station. Pagkadating ay hinugasan ko na itong binili nating fresh meat na baka dahil ito po yung ating ibababad agad at ito yung tinatawag nating homemade tapa. Syempre yan ay mapapabilang dun sa ating silog meals na tinatawag na top silog, all-time favorite ng mga Pinoy dahil yan ay panlasang Pinoy. Isang mabilisang video nga ito at hindi ko na syempre sinasama yung ibang mga recados na secret lang natin para maging tatak at lasang Sip Station. Meron nga po pala yung canola oil, o diba? Sosyal. Dalawa nga pala kaming nagsama ni nanay sa pamalengke kasi iniisip ko napakarami ko palang ipapamili at magpapatulong na rin ako sa kanya humanap at magtingin ng magandang klase ng karne. Hiniwa ko nga yan ng pare-pareho ng size para naman hindi lugi at bibilangin kapag iluluto na at syempre yun yung costing at ma-assure po natin natuto po tayo. Binilang ko kasi yan isa-isa at nakatapos na nga tayo, nilagay natin yan sa freezer para mas masarap ang pagka-marinate. Atin syempre isusunod yung suka na pagsasawsawan itong tapa at yung ating homemade longganisa. O diba sa homemade longganisa may sinangag na may itlog pa. Sana all special. Atin nang ginayat itong sibuyas at bawang at yung ating chili or yung labuyo. Syempre magpapasarap sa ating sukang tuba na nilagyan ng toyo at asukal. Iba pa rin talaga at pinagmamalaki dito sa probinsya kapag ang suka ay galing sa sukang tuba kasi mas masarap at mas malinamnam siya lalo na kapag matagal nakababad yung mga panamya sa kanya. Lagyan mo pa ng asin at kaunting paminta. Grabe, amoy pa lang, napakasarap na yung tipong parang lechong kawali ang ulam mo tapos ganito ang iyong sausawan. Grabe, napakasarap. Sinunod na nga natin itong ating binislad na bangus. Wala nga kaming nabiling maliliit kaya pinagkasya namin sa dalawa yung isang buong bangus at binislad para syempre hindi malansa ay meron niyang kalamansi. And of course, yan ay ginamitan ng sukang tuba para mas masarap at mas matagal ang kanyang shelf life. Pagkatapos na nung ating bangus or para sa bangsilog ay sinunod na natin itong chicken breast na pinasadya po nating ihiwalay sa manok kasi gagawa tayo ng chicken fingers para sa mga ayaw ng may rice meal or diet. Perfecto, pangkain at pang-ulam. Tas ang partner pa niya ay yung regular french fries na may cheese on top. Syempre, version pa rin natin yun para yung lasa ay masabing tatak Sip Station. Kinandahan ko ngayon ng pagkakalagay dito sa ating canister at isasabay na rin natin yung ating chicken poppers. Ang cut po nito ay parang sa chicken nuggets. Syempre, piprituhin natin yan. Pareho lang din sila ng mga pampalasa. Ang pinagkaiba lang nila, yung chicken poppers ay nakalagay na yung cheese sauce sa ibabaw at meron siyang partner na Java rice. At yung chicken fingers naman ay ididip mo pa rin sa cheese sauce at wala na po yung rice. Pinakamaganda at pinakasikreto kapag magmamarinate ay dapat po'y matagal ang pagmamasa. Masa ba tawag doon? Para naman numuot at sumuot talaga sa karne yung lasa. Diba sabi ko sa inyo napakaraming pagkain sa vlog na to ngayon pero syempre mga raw pa to. Abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog yung mga luto na pagkain. Ito na nga yung lempot atin ang binabanatan din i-marinate at eto na rin yung pagkakataon na meron na tayong time magluto ng ating cheese sauce na may melted cheese talagang ginamit. Pagluluto dapat hindi tinitipid ang butter kasi dyan manggagaling yung linamnam at yan ay pure fresh milk or evaporated milk yung ginamit. Dinamihan ko na rin ng melted cheese para lasang-lasa talaga sa sauce. Bilang pampalasa, lagyan lang natin yan ng pamintang duwog-duwog at yung asin na iodized salt.
Medyo nahirapan nga akong i-melt yung melted cheese, ha? Ay ginamitan ko na nitong wire whisk para na mas maging pino at mas maging maayos yung pagtunaw niya at ma-achieve din natin yung tamang texture at quality. At eto na nga, ganito lang naging itsura niya at kahit hindi po ba yan naman tikman, amoy pa lang ay alam mo na yung lasa. Sana magustuhan ninyo at kapag dumami ang ating mga suki dito ay mas magdadami pa po tayo ng stocks. So dahil yan nga po ay mga patikim-tikim pa lamang ay nilimitahan lang po natin yung pagbili ng stock. Saka na lang po tayo bibili ng madami kapag siya ay in demand na ang supply. Ang aking nag-iisang version ng Jolly Spaghetti, manamis-namis at masarap-sarap na hindi rin tinapid sa sahog gamit ang Del Monte pasta and sweet style spaghetti sauce. Ay ano na, para sa mga maghahanap ng spaghetti, 79 pesos lang ang single order. Pwede mo rin niyang samahan ng fries, coke float at ng fried chicken kapag trip mo. Syempre, depende yan sa package, yung presyo. Ika nga, sulit ang bayad kapag hindi tinipid sa sahog. Kita nyo nga naman ang giniling hotdog at ham dito. Parang kada sandok ay napakarami ng madadala. See you po palagi sa Sip Station. Open kami araw-araw simula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Syempre dahil maraming bagoy, nag-update po tayo ng ating menu. Nag-refill na rin tayo nitong mga buldak. Bestseller pa rin yung ating buldak carbonara. Nakakailang restock na po tayo niyan. Mga past 1 PM pa lang to kaya nagsisimula na rin tayo mag-refill ng ilang mga bagay kagaya ng order slip na mga pinamili natin sa palengke kanina para naman maging ready at handa na tayo talaga kapag may dumating at nag-walk-in na customers. Maraming salamat sa panonood.